So, sige. puntahan natin ang detalye ng report mula kay RH14, Miss Left Narciso. Miss Left? Sister Ella Kay, mangangailangan ang Kingdom of Saudi Arabia ng mga manggagawang Pilipino para sa nakalinyang malalaking proyekto. Sa farewell call sa Malacanang, sinabi ni Saudi Ambassador Hisham Sultan Abdullah Al-Qatani na partikular nakakailanganin ang mga Pinoy sa pagtatayo ng mega projects sa Jeddah at Northern Saudi at sa rail at line projects. Ayon kay Ambassador Al-Qatani, bahagi ang mga proyektong ito sa paghahanda sa nakatakdang pag-host ng Saudi Arabia ng 2034 FIFA World Cup. Kinilala rin ito ang pagiging bahagi ng mga Pilipino sa pag-unlad ng Saudi sa nagdaang 40 taon. Tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang Pilipinas na magpadala ng skilled workers sa KSA. Sa harap ng naturang oportunidad, muling ibinida ng Pangulo ang husay at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino sa iba't ibang larangan. Lakay? Ayan, huling simbang gabi na ba mamaya? Ay, teka muna, bago yung simbang gabi, Miss Let, siguro dapat pag-aralan din ng Malacanang, Secretary Lucas Bersamin. Pwede ba ipagbawal na ng pagpapadala ng mga DH dun sa Middle East countries? Dito na lang sa Asia, ayan, Hong Kong, Singapore, Canada, Taiwan, ayan. Huwag na sa Middle East countries. Oo, nakadepende kasi sila kahit kung saan kailangan yung mga manggagawang yun. Pero kahit na kailangan, Asian, sa ano? Oo, ayan, sa Asian na lang. At least kahit pa paano hindi naman natin, kung ikukumpara natin sa mga sa Middle East, iba ang trato nila sa ating mga kababaihan doon. O kaya Lakay, wag na lang sila mag-abroad kung DH, di ba? Yun nga yung sabi ni Presidente, hanggat maaari hindi choice na lang yung pag-ibang bansa. Mga skilled workers na okay lang ko sa mga hospitals, ayan. Pero kung sa mga maging domestic help, ayan, mahirap pa. Madaming napapariwara. May iba swerte, ayan. Kung mapunta sa palasyo ng prinsipe o kay hari, ayan, maganda doon. Kaya lang kung yung mga ordinaryong din, mahirap. Ayan. Okay, so anong last simbang gabi na ba mamaya sa Malacanang, Miss Let? Ang last mamayang gabi Lakay ay yung tara sa palasyo na mga Christmas display. Pero yung Misa de Gallo ay hanggang bukas palakay ng madaling araw. Ayan O nga pala, sa simbang gabi, sumasali ba ang Presidente at saka First Lady? Hindi Lakay Hindi na. Pero tuloy ang puto bongbong. Ayan. Oo, tuloy Lakay, may mga pagkain Pinoy. Okay. Sorry, schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes, Miss Let. Wala pang ibinibigay na schedule ang Palasyo Lakay. Mukhang kinakarir ng Presidente ang review sa 2025 budget. Ay, wala pala. Pinagpupuyatan yata. Abay, dapat talaga wala bang balak ang presidente na na ipatawag yung mga members? Hindi naman Cesar man, imbitahan lang ng dinner sa Malacanang, yung bicameral conference committee. Ayan. Ang sabi nila kay kakausapin, so tingnan natin kung paano yung magiging proseso. Basta ang pinagkakaabalahan ni Presidente at ayun, yung nauna lang kasing ibinigay nila yung kasama niya yung economic managers at si DPWH Secretary Manny Bonoan dun sa unang arangkada ng review dyan sa 2025 budget. Ikaw ay matagal na rin nagko-cover dyan sa Malacanang, Miss Let. Sino ang pinakagalanteng presidente? Ay, lang ako, Lakay, under BBM admin. BBM ka lang ba? Ako sila kayo nagpapalitan sila, di ba? Nga pala, Yung Duterte admin Lakay, mga dulo na lang niya, pero hindi ko na masyadong na-cover. Pero sabi na aking bubidyan mukhang si Manang Milky ang nakakaalam niyan, kasi siya yata yung maraming na-cover na presidente. Ang pinakagalante doon na presidente dyan, sabi ni Manang Milky Rigunan, ay si dating Pangulong Era Estrada. Parang iba naman yung narinig ko. Ano? Iba daw narinig ni Miss Let. Lakay. Abay, sino narinig mo?
Parang GMA Lakay yung binabanggit ko. GMA ba? Pwede rin. Ayan. Sa bagay, maikli lang kasi yung pagiging presidente ni President Erap eh. Ayan. Okay. Sige. Sana lahat ng presidente galante. Oo, pero si Lakay, hindi naman nakirma si BBM. Kita mo naman yung kanyang may pa-SRI sa government employees, may gratuity pay sa mga JO at contractors, may palibreng sakay sa LRT at MRT nung Biyernes, di ba? Sino may sabing kuripot ng Presidente Bongbong Marcos? Ha? Ayan. GI yan. Galanting Ilocano yan. Gwapong Ilocano Ay. yan. Parang ikaw, Lakay. Galanting Ilocano, di ba, Miss Left? Totoo yan, Lakay. Kaya hindi kami naniniwala na kuripot ang mga Ilocano. Yes. Oo. Lakay, Ninong, Mayor Dave Macario. Grabe kayo magparinig. Baka mamaya maniwala ang mga listeners sa atin. Miss Let, yan, tama yan, Miss Let, ha? Konti pa. Oo, totoo ang sinasabi natin, di ba, Sister? Baka maniwala sila. Alam mo, baka hindi nyo alam, ha? Ayan, alam mo, pag ganitong panahon, ayan, matindi ang paalala sa aming mga anito. Ayan, Ano? magalit ang mga anito pagka sinira namin ang tradisyon namin mga Ilocano. Ano ang tradisyon? Dapat nagkirmet ka. Ano ba? Bawal ang galante sa Ilocano. Magagalit ang mga anito namin. So, Ayan, ikaw lagi ka napapagalitan ng anito? Oo, yan. Oo daw. Oo. Okay, maraming Malamang hindi sinusunod nila kayong kanilang mga anito. Oo, mga suwail to, Ma'am Let. Masunurin ako sa mga anito. Maraming salamat, Miss Let. Merry Christmas. Merry Christmas! Balik sa inyo, Lakay at Sister. Ayan.